Ready ka na ba? Deep Dive with Richard Haydarian. May mga sabotahe dito. Pero what a year it has been for the Dutertes. Kayo ba, did you even expect na mauuwi tayo sa ganito? Kasi ako, honestly, I started the year, nagpe-prepare lang ako sa halalan eh. Kasi yung tinitignan kong timeline, yung tinitignan ko na pwedeng mangyari for this year, parang natapos nung halalan when I started this year. Never ko na-imagine din na I'm sitting here with you guys. Ay, kami din eh. Nung simula ng taon, hindi rin namin in-imagine na we'll be sitting with you. Diba? A few months before the elections, Lumabas kayo. na-arrest. Oo, di ba? Hindi din na-imagine ni Tatay Digong that he will be sitting in jail. Oo. Diba galing pa nga siya ng Pasko, di ba? At Kasi- kapag Pasko. Paano na nga naman? Sa Sino dahil. nga naman talagang lubos mag-aakala na mangyayari yung pag-aresto na yan? Dahil, di ba, not only is yung subject ng warrant na yun, isa sa pinaka-popular at pinaka-makapangyarihang nilalang sa Pilipinas. Siguro, tingin ko, parang para ma-make sense natin yung isang buong taon na tama naman, no? Medyo surprising nga in turn of events para dun sa pamilya Duterte kasi talagang ngayon, kailangan na nilang harapin yung batas. Kaya mukhang kaya mukha tuloy na parang nakafocus sa kanila o pinagkakaisahan sila. Pero sa totoo lang kasi, parang nagka-catch up lang naman yung ating mga institusyon at yung batas na habulin yung pamilya dun sa iba't iba nilang mga kasalanan or mga aligasyon pa lang. Yung iba naman, di ba, na pwede naman nilang harapin sa paglilitis. Pero kasi, matatandaan natin, noong 2024, nag-umpisa na yung mga pagdinig. Lalo na sa Kamara din, di ba? Kung saan naliwanagan tayo, nagkaroon tayo ng mas maraming impormasyon. Halimbawa na lang sa giyera kontra droga nung panahon ni President Duterte. Na grabe, di ba? Na may modus pala talaga, na may palit ulo, may perang kapalit kapag ikaw ay merong napatay, di ba? Parang isang buong operasyon. Tama. Sa pagdinig din sa Kamara, di ba? Natin nalaman yung confidential at intelligence funds na inabuso ng ikalawang Pangulo. Kaya nga dumulo sa impeachment. So I think kung pagsasamahin natin yung ganung 2 taon na yon, it makes sense na itong taon na ito, parang taon na para talagang it's the year of paniningil. Parang taon ng paniningil no? Nagka-catch up lang yung ating mga sistema at institusyon. Dahil balik ko isang malaking bagay doon yung yun nga, yung wala na sila sa kapangyarihan. Ngayon nakakahabol na nga. Kasi nung maalala natin, nung 2016, nung may nag-iimbestiga tukol doon sa madugong gera kontra droga, nung senador pa si Laila de Lima, nung ginawa kay then Senator Laila de Lima, ipinakulong nung nasa poder. So talagang walang uri ng accountability na mag-i-exist nung panahon nung nasa kapangyarihan ng mga Duterte. Kaya nung panahon na yan, masaya tayo na at least ngayon, yung institusyon natin, through the Congress, in aid of legislation, napag-uusapan kung anong gano'n talaga sama yung pag-implement nung gera kontra droga. So mukhang nakabuti din sa atin yung yung collapse ng unit team Kasi at least 'di ba ngayon wala na, hindi na makakapagtago din, 'di ba? Halimbawa the Vice President at kanyang mga kapatid, hindi na sila makapagtago din sa likod ng kapangyarihan, 'di ba? Kaya ngayon tuloy parang mga ordinaryong mamamayan, kaso hindi nga sila sanay Kaya sa buong taon na to, controversial man yung hinarap nilang mga usapin, controversial din yung kanilang mga responses. Correct. Kayo, ano mga naaalala nyo mga iconic responses from the Duterte family? Ako yung no joke. Ayan. Diba? Sinabi niya, meron na nga daw siyang kinausap di umano. Oo. Na Planned assassination. Planned assassination. So, First diba? family, diba? Oo. So, yun nga kasi parang kung sana hinarap na lang yung mga usapin na yun from the get-go na mainit pa, baka iba yung naging kinahinatnan. Ayaw nga tumalima dun sa mga investigasyon, pagtatanong. Ang hirap pa nga kalad ka rin sa Kongreso para ipagtanggol yung budget ng opisina niya, di ba? Alam mo kung natapos na din yung impeachment at sumarap siya sa Senado dun sa paglilitis, baka iba nga na yung naging outcome. Diba? Kaso, ginulo pa nila yung proseso. Diba? Di humarap. Ikaw, Sandro, anong favorite mo? Alam mo, ito yung napansin ko. Ito yung taon na if there's a way, or if there's a will, there's a way. Kasi tingnan mo kung yung dating Pangulo napadala sa dahig, ibig sabihin may will. Okay. Kaya. Itong si Vice President Sara Duterte, umusad yung impeachment mula sa sa Kamara. House, oo. At itrinansmit sa Senado Yes. na impeach siya dun sa Kamara.
oh, if there's a way, there's a will. If there's a will, there's a way. So, ibig sabihin, kung talagang gugustuhin, pwede at mangyayari at mapapatupad yung batas, yung kung ano yung nararapat, makakamit yung hustisya. Forthwith. Fourth week. Isa pa yan, no, mga buzzword ng 2025. So para ang missing link kasi doon yung sa Senado medyo tinulugan, 'di ba? So doon walang will, 'di ba? Kaya nawalan ng way. Yes. Oh, Tapos diba? nawalan din ng Ano? naalis din yung Senate. Ay, nawalan din na. Pero meron pa ding paribaring. Yes. Ayan naman ang Ayun talagang ang mananatili. Oo. Lumabas May will doon, kaya may way at may ring. Ang tanong, lumabas ba sa SALN yung... Tayo na naka-all blue pa naman, di ba? Naalala ko tuloy yung sing-sing, di ba? Pero walang mas titingkad dun sa Parayban. Wala. Iba yun, di ba? Oo. Baka nga sa sobrang tingkad, kaya nalito na at hindi na ipatupad ng tamang proseso ng impeachment naman na dapat ngayon tapos na dapat, di ba? Sayang kung natuloy. Diba kung natuloy yung what if natin for this year, paano kung natuloy yung impeachment? Iba na kaya yung sitwasyon ngayon? Oo nga, no? Diba? Hindi, tsaka at least nagkaroon ng forum sana. Kung palagay ng Vice President, wala talaga siyang kasalanan. Hindi sana napagtanggol niya na yung sarili niya sa isang forum na, alam mo yun, bahagi ng saligang batas o ng ating batas, no? Na nasabi niya, wala talaga akong tinatago. Oo. Tsaka I think nung panahon na yan din, kasagsagan nung dapat na Senate impeachment court, no? Dun sa survey ng WR numero, sabi naman ng mga kababayan natin, huhusga din sila batay sa ebidensyang ilalabas dun sa paglilitis. Kaso nga, ninakawan kasi tayo ng oportunidad na makita ang ebidensya at makitang sumagot si VP Sara. So ngayon tuloy, ano ba, the one that got away ba siya? Ano ba itong what if na to? Di ba? Parang ano kaya sanang Totga nangyari? pala ang hustisya. Oo. Parang, Daming hugot na. parang nire-reserve ko yung totga dun sa karapat-dapat. Parang iba na alala ni Sandro. Pero ang aabangan natin sa susunod na taon, ngayon may mga reklamong inihain sa ombudsman. Next year ba ay makakakita na tayo ng isang ombudsman-initiated na impeachment complaint? O pwede rin namang hindi na mauwi yan sa impeachment complaint. Pwedeng on his own, si Ombudsman Boying Rimulya ay magsagawa ng kanyang sariling investigasyon at atasan ng AMLAC kasi pareho kasama yan sa kanyang kapangyarihan na atasan ng AMLAC para silipin ang mga bank accounts ng mga kawani ng gobyerno. Di ba? Pwede, no? Pwede kung yung 2025 natin, nagulat tayo sa mga political developments, maaari na gulatin din tayo ni Ombudsman Boying next year, di ba? For the first time, gagamitin ng constitutional naman, nakapangyarihan ng ombudsman para mapanagot, di ba? Ang isang mataas na opisyal na lumabag sa saligang batas. Pagkatas naman natin. Abangan natin.